So Ilono ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga false religion dito sa atin, no, na patuloy talagang nagmumultiply. No? Dito sa atin, no, dapat talaga nating ugaliin na magbasa talaga ng Biblia upang hindi tayo maligaw sa mga taktika ng kaaway na si Satanas. Araw-araw ina-update niya kung paano nila wasakin ang tao, linlangin ang tao, iligaw ang tao upang susunod sa kanila at doon mamumuhay sa kasinungalingan dito sa mundong ito. At hanggang sa pagdating ng araw na ang tao na yun bumabagsak sa kapahamakan, sa impyerno. Mababasa natin yan dito. Hindi ko sinasabi patungkol sa mga taong namumuhay sa makamundo, yung mga taong nakabra, nakapanty, nakapost doon sa mga burikat yun, mga prostitute, na ginagamit ni Satanas. Alam naman natin yan, yung mga tao na yan, yung mga babae na yan, is kontrolado na ginagamit na yan ni Satanas. Binibigyan na yan ni Satanas ng kasikatan at pera. Ayon nga dito sa sinabi sa Lucas na sinabi ni Satanas, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang kaluwalhatian, kayamanan, kasikatan, pera, or anuman basta sasamba ka sa akin. Kasi itong lahat ng ito, ibinibigay ko sa mga tao na nagugustuhan ko. So kung itong mga tao nito is nakareceive ng mga hulugan na itong mga tao ito, ay kanyang nagugustuhan at binibigyan na ng mga kayamanan, kasikatan, karangyaan, kaluwalhatian, ganon, para gawin lamang nila kung ano man yung karumaldumal na makapagpalinlang ng isang tao upang iinit ang pagnanasa ng bawat tao. Every time na makita mo ito at dahil doon ang tao nakagawa na ng kasalanan. Ito ay nagiging patibong ni Satanas, pain kumbaga upang ikaw ay makuha. Kung ikaw ay manghuli ng mga hayop or anuman isda, hindi ka makakahuli niyan kung wala kang pain. So gagawa ka ng pain ngayon ng anuman yung bitag na may pain. So yan, mga tao na yan ang ginagamit na pain. Bitag yan para sa iyo. So mag-ingat po kayo. So wala akong dyan. Dito tayo sa mga false religion. Dito sa false religion, ugaliin po nating basahin, intindihin kung ano ang nakasulat dito sa Biblia. Kasi marami po talaga ditong relihiyon na nagsilipana, na nagtuturo ng maling aral. Isa na dito ang Seventh-day Adventist o SDA Sabadista. Alam naman natin yan na marami silang na pinagbabawal ng mga pagkain na ganito. Tapos kunwari sinusunod nila ang kautusan ni Moises. Doon sa kasulatan, mababasa mo dyan sa Acts, sa buhat na si Apostol Pablo hinahabol or hinahagupit or ano yung ginagawa ng mga tao noon na namumuhay sa kautusan ni Moises kasi nga siya nangangaral siya patungkol ni Kristo, pero yung mga tao nagluto sa kanya, o ano ba yung luto sa Tagalog, is ito yung mga tao na namumuhay sa balaod ni Moises, kautusan ni Moises. Ito rin sila na nagbabawal din, na bawal kainin ang mga pagkain na ito na nilinisan na sana ng Panginoon. Totoo yung sinasabi nila na bawal kainin ng ganito. Sa Old Testament mababasa natin yan. Sa Levitico mababasa natin yung mga bawal na pagkain na bawal kainin ng bawat tao. Doon sinasabi na bawal kainin ito. Pero pagdating dito sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Acts, at saka sinabi ng ating Panginoon si Kristo na hindi ang papasok sa bibig ng isang tao or baba na tao, bibig ay makakaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig, nangangahulugan na ang lahat ng bagay ay nakakain at hindi marumi. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon Hesus Kristo, ang pumapasok sa bibig ng tao, bumababa sa tiyan, pumapasok sa tiyan at ilalabas. Pero ang nakaparumi sa isang tao, yung lumalabas sa kanyang bibig, yung mga masasamang salita, coarse or anuman, pero yung pumapasok ay hindi nakakarumi sa tao. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pero patuloy pa rin silang nagbabawal nito. So sabi nila, follower daw sila ni Kristo kung sila naman mismo ay hindi sumusunod sa kautusan ni Kristo, sa sinasabi ni Kristo. Kaya nga sinasabi ni Kristo, bakit nyo ako tinawag na Panginoon, Panginoon, kung hindi naman kayo susunod sa aking mga sinasabi? Iyan sila, nagsasabi sila na sila ay sumusunod ni Kristo, pero hindi sila namumuhay sa salita ni Kristo. Sinabi din dito ni Apostol Pablo na darating yung araw na ang mga tao nagbabawal na bawal kainin ito. Yung mga aral na yan ay aral yan ni Satanas. So klarong-klaro, nagbabawal sa mga pagkain na ganito, aral yan ni Satanas. Pababasa nyo dyan sa sulat ni Mateo. At
Dito naman, mababasa naman natin dito sa Buhat or Acts, nung sa pangapanahon na si Apostol Pedro, pinakitaan siya ng Panginoon ng mga maruruming mga pagkain. Anong sabi ni Apostol Pedro, ayoko, kasi yung bibig niya is hindi pa raw napasukan ng mga maruruming pagkain. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Huwag mong sabihin na marumi ang mga nalinisan na ng Panginoon. At doon din masasabi, at doon din sinabi ni Apostol Pablo na yung mga pagkain na yan, nagiging malinis niya dahil sa panalangin at pasasalamat. So klarong-klaro, kung itong mga relihiyon na itong SDA na ito ay namumuhay sa mga ganyan, false religion yan. False religion, umalis kayo dyan. They are leading. Yung relihiyon yan, nagiging pintuan yan into darkness. Kaya nga sinasabi ko, basahin nyo, intindihin nyo ang nakasulat sa Biblia upang hindi kayo maligaw. Gusto kong malaman nyo na si Satanas, day after day, ina-update niyan. Nagmi-meeting niyan kasama ang kanyang mga demonyo kung paano linlangin ang bawat tao. Anong klaseng taktika na ganito, bago-bago. Wasakin, kung paano niya wasakin ang mga pastor's family, congregation, sinagoga, pastor's wife, family, sino pa man, wasakin ng ano. Kaya gusto kong maigi na intindihin nyo, kung bago nyo basahin ang Biblia, intindihin nyo at much better, ayon sa sinabi dito sa Biblia, humingi ng kaalam. Kasi pag wala kang kaalam, hindi mo talaga maintindihan ang sinasabi dito sa kasulatan, ayon nga sa sinabi ni Apostol Pablo, na ang tao na espirituhanon ay nakakaintindi sa lahat ng bagay. Pero hindi siya kayang intindihin kahit kanino man. Yan ang katotohanan. So mag-ingat po tayo dito sa mundong ito, kasi po tayo ay lumalakad sa daan kung saan maraming patibong na hindi natin nakikita. Pero napapansin natin yan sa mga aral at sa mga gawa ng bawat tao. Kaya nga sinabi dito sa Biblia na study the Holy Word day and night. Basahin natin much better, kasi pag binabasa mo ito tapos sinusunod mo pa rin ang mga maling aral ng iyong relihiyon, useless ang iyong pagbabasa ng Biblia, useless ang iyong paglilingkod sa Panginoon, kasi hindi ang Diyos ang inyong pinaglingkuran sa pamamagitan niyan, kundi ang demonyo, dahil kayo ay hindi sumusunod sa salita ni Kristo at sa Diyos Ama. Kaya nga sinabi dito ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sila lamang ng mga tao na sumusunod mismo sa kalooban ng Diyos Ama. Yan ang katotohanan dito. No, so hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you, Lord.